Gusto tayo magpalayan ng ating Panginoon. Kaya minsan, hindi natin sure, hindi siya natin siya pinapansin. Or passive lang tayo sa gustong gawin ng Diyos sa buhay natin, sa pamilya natin. Ano po? Kaya yung title niya, Breakthrough Blessing is in the house. Ano po? Ang title niya, when the presence of God dwells in your house, blessing will overflow. Even when you were in first choice. Ano po? Minsan, sino po niya karanas, hindi naman talaga ikaw yung pinili eh. Hindi naman ikaw talaga yung first choice nila. Ano po? Pero, ikaw yung nakaranas ng breakthrough. Amen. Hindi man dapat to eh. Pero, alam mo bang parang blessing in disguise ako yung pinagpala. Minsan ganun po eh. O kaya minsan, narinig ko po, hindi naman ako mag-aakay, pero ako yung natanggap. Amen? Pero naman, minsan, hindi naman ako sasali na sa pagan na yan eh. Pero nung nakita ko na gano'n, sabi niya, pinag-atay ako, pinasali niya ako, sinali niya ako. Minsan ganun po. Ano po? O kaya minsan, may sinamahan ka lang, hindi ka naman dapat, hindi ka naman dapat, pero ikaw yung napili, alam niyo po yun. Ano po? Kaya nga, ito ko yung takbo ng istorya ni Obed-Edom. Ano po? Ito po yung istorya ng ating text ngayong baga. Hindi pinili ni King David, si Obed-Edom, ako kasi passive siya eh. Hindi naman napanggit si Obed-Edom eh. Ano po? Sa preparation ni David, alam po natin, yung Ark of Covenant ay nakuha po yun ng Philistine. Ito po yung istorya eh. Nakuha yun ng Philistine sa panahon ni Samuel. Matagal na ang Ark of Covenant ay nandun sa lugar ng Philistine. Then, nabalik po yun sa bansang Israel, pero hindi sa Jerusalem. Ano po? Hindi sa Jerusalem. Nanatiling doon sa bayan na yun. Doon sa lugar-lugar. Ano po? Nagpasya si King David na ibalik. Nung hari na si King David, nagpasya siya na ibalik yung Ark of Covenant doon po sa Jerusalem, sa bayan na yun po. Pero, ito po yun na nung nagtatravel na sila doon sa hindi na sunod ni King David yung aming protocol. Diba? Kaya ang nangyari, na natin yung istorya na napatay si Usa, namatay si Usa. Diba? Kaya yun po eh, na makikita po natin na kaya sa kanina, hindi pinili si Obed-Edom, hindi pinili yung kanyang yung kanyang pamilya, pero bigla na lang iniwanan yung Ark of Covenant sa kanilang pintuan. Diba? Pero yung pagkakaiwan ng Ark of Covenant sa kanilang pintuan, yung dahilan kung bakit pinagpala si Obed-Edom. Ano po, sabi dun sa ating istorya. Simulan po natin yung ating pag-aaralan. Dahil mamaya po, may LTN po tayo. Ano po? Kaya po, lalo mo natin tingnan para mas maganda po yung ating pag-uusap. Mamaya po, lahat ng mens, kayo po yung magugrupo. Ano po? Maganda, kasi, lima-lima lang eh. Ano po, alam mo para mas madali tayong pagkaunawaan. Ano po? Yung women's, ganun din po. Yung wayan, ganun din po. Then, AKBs, ano po? Yung po yun. Kaya, simulan po natin yung pag-aral natin. Number one, what other spirit God used to bless? What other spirit God used to bless? Yung konteksto po natin, sabi nga kayo na, ang konteksto ng 2 Samuel chapter 6, verse 1 to 10, naisipan ni King David, ang kabaluntipan, ang simbolo ng presensya ng Diyos pabalik doon sa Jerusalem. Pero sabi nga kayo na, sa halip na sundin niya yung protocol na sinasabi ng Diyos. Kasi may utos ang Diyos sa aklat ng Leviticus, na po, even in sa Numbers, kung paano i-handle, paano dadalhin ang Ark of Covenant. Kasi ang Ark of Covenant, ito yung simbolo ng kapangyarihan ng Diyos. Ang Ark of Covenant po, isang kahon siya na may takip. Ang nakalagay naman po doon, yung scripture, yung salita ng Diyos. Pagkatapos, andun po yung tungkol ni Moses. Then, andun din po yung mana na mali po yung kanyang ginawa. Ano po? Sa halip na buhatin na kung ang utos ng Diyos o ang protocol
ng Panginoon ay hindi natin nabigyan ng tamang importansya, delikado po. Ano po? Kahit po yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, hindi natin nagawa ng tama, sabi niya, delikado. It can be dangerous. But when it is received in humility, it becomes a blessing. Amen. Kaya yung pangyayari po ito, hindi po inaasahan ni Obed-Edom. Ano po? Ngunit, buong puso ng tinanggap, yung glory ng Diyos sa kanyang tahanan. Opo, hindi niya inaasahan na imagine yung bahay niya magiging host ng Ark of Covenant. Paring naandun din si Obed-Edom ng oras na yun kasi si Obed-Edom po ay isang Levita. Yung pamilya niya, Levita siya. Siyempre, kasama siya doon sa pagdadala ng Ark of Covenant. At saka isa pa, ang nasa lugar ng God yung Ark of Covenant pagdaan sa tapat ng bahay niya. Nung nangyari yun, kitang-kita ni Obed-Edom ang pangyayari. Maaaring natakot din si Obed-Edom. Kasi bakit? Pinatay niya si Musa. Pero, alam niyo po yun, hindi natakot si Obed-Edom because buong puso niya, sabi ng Bible, buong puso niya ng glory ng Diyos sa kanyang tahanan. In application po, sometimes you don't need to chase the blessing. Just make room for it. Kasi sabi ng Bible, simula nung nanahan yung Ark of Covenant sa bahay ni Musa, pinagpala siya. Amen. Sabi na nun, hindi lang siya pinagpala. Sabi ng Bible, ang kanyang buong sambayanan. Ano po? Tandaan po natin, hindi naman preacher si Obed-Edom. Hindi niya kailangan mag-prepare ng sermon. He simply opened his doors to the presence of God. Inalaw niya lang yung Ark of Covenant sa kanyang tahanan. Binalikan niya lang yung gawain. Kasi sa panahon po natin ngayon, wala na po yung Ark of Covenant. Amen. Yung Ark of Covenant, ito na po yung salita ng Diyos Buo na yung Bible Amen. Buo na po yung Bible from Old Testament to New Testament. Ito na po yun. Hindi na po natin kailangan yung Ark of Covenant. Kaya yung Ark of Covenant ng araw, it represents the Word of God. Ito na po yun. Yung kapangyarihan po ng ating Diyos. Alam po natin, sabi ka rin even the Bible, sinabi na, the Word of God is living. Amen. Why? Ito po, nagbabago ng buhay. Yun po yun. Kaya nga, may tanong po ako, ano po kaya ang mangyayari kung bubuksan natin ang ating tahanan at ang ating puso sa gawain ng ating Diyos? Ano kaya ang mangyayari kung bubuksan natin ang ating tahanan at ating puso sa gawain ng ating Diyos? Sino po yung nakakaranas ng pag-Sunday nare-repress ka? Amen. Pagkatapos mo magandang gawain, nare-repress ka. Amen. Narinig niyo yung ating spirit. Amen. Halos lahat po tayo. Kahit po si Pastor na nagtuturo dito, alam din po yun ng mga pictures. After natin dumalo sa gawain, lumalakas tayo. Ama, narinig niyo yung ating spirit, narinig niyo yung ating strength. Alam natin, kasama natin ang presence ng Diyos. Ano po? Kaya nga, inaranasan natin ng Sunday, pag-uwi natin, malakas tayo, bisita tayo, right? Gusto natin i-share yung Word of God na narinig natin sa pamilya natin, hindi na natin. Bisa sa mga kaibigan natin, ating tahanan. Kaya katanong ko, ano po kaya ang mangyayari kung bubuksan natin ang ating tahanan, ang ating puso, sa gawain ng ating Diyos? Maring, nag-uusap kami na Sunday ni Sister G, di ba? Sabi ni Sister G, sana simulan natin yung mga life group sa bawat tahanan natin. Kahit yung family altar. Alam niyo po yung nag-uusap kami kahapon, nag-meeting kami ng mga pastor. Buong district. Pinag-uusapan po natin yung ating disciple prayer. Sabi siya, ano na nangyari sa disciple prayer natin? Amen. Kasi ang purpose po ng disciple prayer natin, makapag-produce ka ng katulad mo. Amen. Amen.
Kung si Sister Ana ay intercessor, dapat makapag-produce siya ng isang intercessor. Amen. Yun po yun. Kung si Brother Peter ay home church coordinator, dapat makapag-produce si Brother Peter ng isang home church coordinator. Ba't bigyan siya rin niya? Kung gaano ka kainit sumamba, dapat makapag-produce ka ng isang ganun din katulad sa'yo. Hindi sinasabi ng ibang tao yan. Sabi ng act of the verse 8, di ba? Unahin natin ang ating pamilya. Hindi yan sinasabi na pumunta sa ibang lugar, mag-mission ka. Ako po, personally, ang basis sa akin, Diyos, unahin mo yung pamilya mo. Mag-disciple mo yung pamilya mo. Yung asawa mo na hindi umalit ng church. O maayon ang mga anak mo na, alam niyo po yun, nakakilala na sa Panginoon, alam niyo po yun, kailangan ng revival. Kaya nga, yun po yung gano'n, ano po kaya mangyayari kung bubuksan natin ang ating tahanan at ang ating puso sa gawain ng ating Diyos. Kasi minsan, alam naman natin maganda yung pangit po ba yung family altar? Alam niyo po ba yung family altar? Na isinesend natin, isesend po yun sa amin, sa central, sa office. Pag-send po sa akin, isinesend po sa ministry heads. Ang mga ministry heads po, isinesend sa ating pong mga chat room. At kung kayo po ay women's, mababasa niyo po yun, right? Ang mga men, nababasa po yun, men's. Tama po ba? Kasi nakikita ko si Brother Alton, isinesend niya, religious gift. Ang YN, isinesend din yun. Nakikita ko po. Ano po? Ang TKB ba nagsesend? Nagsesend ba? Amen. Kasi hindi ko napapansin minsan. Ano po? Ang purpose ko kasi noon, lahat tayo ay makabasa. Isa lang yung araw na to, yung hindi ka man nag-quiet time, kapag binasa mo yung family altar, amen, na-refresh ka. Tama? Yun po yung purpose noon. Pwede natin gamitin yun sa ating tahanan eh. Pastor, hindi ako marunong mag-share, paano gagawin ko? Alam niyo po gagawin natin? Babasahin lang po. Ngayon, Jeremiah chapter 7 eh. Kahapon, Jeremiah chapter 6. Basahin mo lang yung buong chapter. Kasi nakalagay doon, minsan, chapter 1 and 2 lang, minsan isang verse lang. Pero kung babasahin yung buong chapter ng Jeremiah, muna nakapag-quiet lang ka na. Amen. Na-reverse ka na doon. Kasi bakit? Alam mo yung sinasabi ng daily family altar na komentaris niya, makikita mo lang bakit na sinabi yun, kasi bakit naunawa mo yung chapter. Yun po yung purpose mo. Then, pwede naman magpapukas ka ng Bible study. Yung live group na tinatawag. Kaya na, kahapon nag-uusap kami. Pinag-uusapan namin ng mga pastor, para kung sabi niya, bakit ganun yung nabalitaan niyo ba yung asawa ni si Berlin, yung sa kapista? Si Berwin. Nabalitaan niyo ba yung wife niya? Isinyer yung kanyang, yung hindi niya magandang experience sa kanyang D-group sa kanila D-group sa kanila, sa atin live group. Noong nag-uusap kami, sabi ni Pastor Leora, hindi mo kayang i-share ang hindi magandang ang testimony mo na hindi maganda na nakakahiya sa iba o hindi malalim ang inyong relationship. Kasi kung siya nakakahiyang bagay, hindi nakakahiya bakit isip ako. Tama po ba? Pero na-share niya doon sa kanyang dito. Ibig sabihin, ganun kalalim yung kanyang relationship. Amen. Pero na nag-uusap kami, sabi ni Pastora Rose, ang Pastora, mas maganda yung ating live group. Kasi imagine, title pa lang, live group. Ibig sabihin buhay. It is living, may buhay. Kaya nga, minsan nagpupuypuhan kami. Sino na po nakaranas na may nag-follow up sa iyo yung protest? Di ba? Kamusta ka na? Wala ka nung Sunday. Minsan, makakausap kayo, kakasalubong natin yung kapatid at po sa
Sis, wala ka ng Sunday, namiss ka namin. Amen. Tama po ba? Kasi bakit? Unsan po kasi tayo sa bawat isa eh. Kaya nga alam niyo po, mapalag po tayo, ito yung laki ng church natin, kasi magkakakilala tayo eh. Amen. Ako po, alam ko po, ako po yung nasa likod palagi na ako po, hindi po ako sa harapan. Kasi bakit? Tinitingnan ko po kung ano nangyayari sa loob ng church. Amen. Nag-uusap kami ni Brother Peter last Sunday. Sabi ko, ano ba yun? Friday. Sabi ko, Brother Peter, matatandaan mo sis, sabi ko sa akin, Pastor, dapat sa unahan ka po. Pati yung pamilya niyo. Alam niyo po, hindi ko na nakagis na tutupo sa harapan. Tutupo ako sa harapan kapag yan po ay gathering natin, business gathering, nandito po kami, sabi ni Pastor, Pastor, po sa harapan. Pero during Sunday service, kasi po, papasin niyo si Pastor Andrew na palagi sa likod. Bakit? Kita ko po kayo lahat. Amen. Alam ko po ano nangyayari sa atin. Alam ko kung sino pumapasok sa atin ng late. Alam ko kung sino umagod na siya ng dalawang service. Alam ko kung sino pinakamaaga. Alam ko kung anong ginagawa niyo during service. Kasi bakit? Pastor po ako eh. Gusto ko makita yung... Alam niyo po yung... Ang tatay gusto niya makita yung kanyang tahanan. Tama? Ang tatay alam niya kung anong may sila sa bahay natin. Tama? Pagkagabi, kung malakas ang ulan, si tatay bumabangon eh, sa pagtulog. O kaya si nanay, ganun po, ano po. Kasi bakit tayo yung pamilya. Bisa yung anak natin tulog, walang pakialam eh. Pero tayo babangon. Ang misis ko po, babangon yan. Kaya may sampay ako. Kahit kalagitnaan ng umulan, may sampay akong mababasa. Ganun po ka-concern. Kasi bakit? Ikaw yung ng pamilya. Ikaw yung responsible. May responsibility ka sa pamilya. Ito po, kaya na, ano po kaya mangyayari kung bubuksan natin ang ating tahanan at ating puso sa gawain ng ating Diyos? Sino po yung gustong kasama mo ang Diyos sa loob ng iyong tahanan? Amen. Halos lahat tayo. Kasi bakit? Ang sarap kasama mo ang Diyos eh. Amen. Walang away. Kapag kasama mo ang Diyos, yung isang illustration na basa ko, meron po ang libro, 25,000 illustration. May nabasa ko nun. What if Jesus visit your house? At sa Tagalog, sa palagay mo, kung si Jesus ay nakasama mo sa bahay, ano mangyayari? Gigising ka ba, tanghali na? Kay KBs, pagka sinabi ni Mami, anak, mag-impig ka na ng kinainan natin. Kaya di si Jesus, ano sasabihin ng kay KB? Wait, ma. Ako na naman, di ba? Kay KBs, di ba? Sabihin kay KB, oh, ito si Jesus eh. Opo, ma. Kakahiya kay Jesus. Gising ba, tanghali na? Amen? Pagka sinabi ni Mami, anak, pakiligpig yung hiligan mo ha. Palay ito, hindi sasabihin ni Mami. Andiyan si Jesus eh. Amen. Pagpapasa ka ba kapag bukas pag-isip ba, cellphone ka agad, FB ka agad ang titignan mo? Amen, amen. Amen o amen. Lahat po tayo, may cellphone, right? Pero imagine natin, kung katabi mo si Jesus, bubuksan mo ba yung cellphone mo? Siguro, hanapin mo yung Bible mo. Amen. Papagpagin mo kasi naligaw ka na. Pero magtitipusin ka. Yun po eh. Kaya nga, yung tanong ko, sino ang gusto na kasama mo yung Diyos sa sarili ng tahanan? Panginoon ko, ang dami magpapano sa bahay natin eh. Mawawala yung awaya, yung sigawan sa bahay. Mawawala yung hindi pagkakasunduan. Bisa sa loob ng pamilya, di ba? Magkakapatid, bisa hindi nagbabagian. Amen? Hindi nagkakasundo. Normal naman yun, kasi tao tayo. Pero kapag si Jesus ang kasama mo sa bahay, mawawala yan. Tama? Papaya kay Jesus. Hindi ka na magsusuot ng ng veil. Di ba? Yung sa mga babae, may tawag ako eh. Yung panty maong
Alam niyo yung ating baon? Kaya ito, hindi ka magsusuot nun. Kasi bakit? Nakakaya kay Jesus. Ayun na. Yun po. Kaya nga, ang ganda po nun, what if Jesus visit your house? Kaya that's maming, what kind of transportation would we see if we would welcome God's presence into your place, into your lives? Kaya nga, yun po na-imagine ba natin ano yung pagbabago na nangyayari sa ating pamilya? Kung nararanasan mong presensya ng Diyos every Sunday, ay mararanasan mo na araw-araw. Sa text natin ngayong umaga, makikita natin yung evidence of God's presence nung pumasok ang presensya ng Diyos sa tahanan ni Obed-Edom. Sabi ng 2 Samuel chapter 6 verse 11, the ark of the Lord remained there in Obed-Edom's house for 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and his entire household. Tingnan niyo po, ano po? Imagine ka kapatid, 90 days lang. 90 days lang ang nangyari. Pero lahat ng parte ng kapangayan ni Obed-Edom ay pinagpala ng Diyos. Hindi lang po, sabi, hindi po sinabi doon na si Obed-Edom ang pinagpala. Sabi niya yung household. Sabi niya, buong sambayanan ay pinagpala ng ating Diyos. Ito po, pinagpala. Sabi niya, his children were blessed, his crops were blessed, his livestock multiplied. Then, his reputation shifted. Kahit si Obed-Edom mismo. Kasi yung muna may takot. May paglampaparing. Di ba? Paring ganun Pero, kung nakita niya, pinagpala siya. Bakit? Tinanggap niya with reverence. Yun po yun. The truth is, it doesn't take long for God to make things better. Hindi ko kailangan ng Diyos ng mahabang panahon para ayusin ang tahanan natin. Diyos po yun All things are possible. Kinakanta natin. Amen. All things are possible with God. Alam namin yan. God takes Obed-Edom's situation in 3 months. Something that others had waited years to happen. Minsan, di ba? Meron ako narinig Bakit kaya ganun ang nangyayari sa pamilya ko? Ang tayo ko yung pinagpipray, pastor, pero hindi pa rin sumasama. Ang tagal ko nung iyayaya, pastor, pero ayaw Lahat kami nagigitod na, pero siya yung may iwan Amen? Diba? Kaya nga, ito hindi ko kailangan ng Diyos ng mahabang panahon, ng taon, para baguhin ko tayo. Kapag ang presensya ng Diyos ay nanahan sa iyong tahanan, lalaya sa sakit at karamdaman. Amen. Tama po ba? Amen. Iiwanan ka ng spirit of depression. Lalaya sa espiritu ng kahirapan. Kahit ang spirit of division sa family mo, pagagaling niya. Yun po ang kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya nga, what if Jesus visit your house? Number 2 po, your blessings of breakthrough will be noticed by others. Yung pagpapala mo, hindi mo kailangan ikwento Hindi mo kailangan ikis-kis ang nangyayari. Yung pagpapala ng kapag pinagpapala ang pamilya mo, pinagpapala ang tahanan mo. Take note, bisan ang tingin ng tao, ang pagpapala, yung physical blessing. May bagong kotse, magandang tahanan, bago ang gamit sa bahay. Bisan yun ang tingin ng tao, pero alam niyo po, ang number 1 blessing, kwento ako, may kakwentuhan ako ng isang araw. Sabi ko, kakwentuhan ako, isang pastor na sa probinsya siya nagpapastor, yung pamilya niya namin. Umuwi siya para umattend doon sa birthday ng kanyang ako. Ang layo ng travel, di Lolo Pastor.
Judo na po yun. Doon nagkakwentuhan kami. Sabi ko, ang sarap ng pinakamagandang blessing na ibigay sa atin ng Diyos. Yung mababalitaan natin na marinig natin na, ako magra-rapture na. Alam niyo po yun, pagka mababalitaan natin, marinig natin, let's say, magra-rapture ngayon. Mamaya magra-rapture na. Sino kung natatakot, taas po yung kamay. Praise the Lord, palapakan natin ng Panginoon. Walang nagkakakot sa atin. Bakit? Ready tayo lahat. Amen. Pero minsan, sabi nga doon sa kwento ko kami, Pastor, sabi ko, ang pinakamagandang blessing, yung alam mo, magra-rapture na o pukulong tayo ng Panginoon. May edad na rin yun eh, matanda nga sa akin siya eh. Sabi ko, pukulong tayo ng Panginoon, pero alam mo ligtas ang pamilya ko. Amen. O magra-rapture, alam mo kasama mo pamilya ko sa langit. Yun po eh. Yun po yung pinakamagandang blessing. Yun po, na sabi ng, kaya yung number po, yung blessings of breakthrough will be noticed by others. Sabi ng verse 12, then King David was told, the Lord has blessed Obed-Edom's household and everything he has because of the art of Obed. Because of the art of God. Imagine, napansin ng ibang tao. Si King David malayo eh. Malayo ang Jerusalem sa natin. Ano po? Ang Jerusalem kasi bundok. Pataas po yung Jerusalem. Pagka pumunta kayo doon, maghanda kayo ng maghanda kayo ng maraming tubig. Talagang puro paahon po gano'n. Ito po. Nabalitaan ni King David yung masaganang pagpapala sa sambayanan ni Obed-Edom. Kaya bilang hari, nais niya maranasan ang presensya ng Diyos, hindi lang ni Obed-Edom, kundi ang buong bansang Israel. Amen. Ito po yung hari. Ito po yung ama ng tahanan. Ito po yung ina ng tahanan. Gusto niya, kung na-bless siya, dapat na-bless din yung kanyang mga anak. Kung na-bless siya, dapat na-bless din yung kanyang kapartner. Amen? Kung ligtas siya, dapat ligtas din yung kanyang pamilya. Amen? Yun po yun eh. Kaya sabi ni Obed-Edom, kung pinagpapala si Obed-Edom, dapat hindi lang si Obed-Edom pinagpapala, dapat ang pinagpapala yung buong Israel. Kaya hindi siya dadalhin ko ang art of pinagpala siya. Dapat pagpalain ng buong Israel, hindi rin si Obed-Edom. Kaya hindi na rin yung focus ni King David. David was stirred to action. Amen. Pakisabi sa katabi, may ginawa si David. May gagawin ka rin ba? May ginawa si David. Ano po? Sabi ka he noticed, David heard that Obed-Edom was receiving supernatural blessings, not just minor ones. David was moved by this because he wanted that blessing to be among the Israelites. Tularan po natin yung ginawa ni King David. Nung makita niyang pinagpapala si Obed-Edom ng kanyang tahanan, dinais niya na mapagpala ang buong Israel. Mapagpala. Tayo naman po nasahin natin yung revival sa tahanan natin. Amen. Yung revival sa ating mga kaibigan. Revival sa ating mga kaklase. Revival sa ating community. Yun po eh. Tandaan po natin palagi yung sinasabi ni John B. Where the church goes, the people goes. Bakit pinag-ibig ni John B. yun? Kung nasa ng church, ganun po kung maganda ang nangyayari sa church, magiging maganda rin ang nangyayari sa buong bansa. Pakisabi sa katabi mo, gagawin ng church. Dapat iilos ang church. Amen. Hindi tayo na dapat nakalagay lang nakakahon sa loob ng church. Yun po eh. Ano mangyayari kapag may ginawa po tayo? Ganun din po tayo. Magkakaroon ng revival sa tahanan natin kung may gagawin po tayo. Amen. Kung hahayaan din po natin pumasok ang gawain ng Diyos sa ating tahanan. Kaya si David, kinuha niya yung kabalutipan. Dinadyan si Jerusalem. Sabi ng verse 12. Then number 2, David changed his approach. Noong una, mali yung kanyang ginawa eh. Hindi niya sinunod ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi niya sinunod yung tama. Ano po? After realizing that he had previously handled the art improperly
by using a heart rather than God's recommended method, he consulted the law. Tinignan niya ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos. Then, he consulted the Levites. Sa panahon natin, he consulted the leaders. Ano po? And made careful preparation after learning from his mistakes. Lahat po tayo nakakagawa ng pagkakamali. Pero, madalas kilala natin, yung mga kasabay ko, kilala si Danny De Leon eh. Now, yung broadcaster ng araw, yung babalita ng araw, ang madalas kumarinig sa kanya yung pasabihan niya pagka-umaga. Kasi paborito siya ng tatay ko eh. Nung araw sa probinsya, radyo lang eh, walang TV. Sabi ka nun, piliin ang mabuti, ang masama ay iwaksin. Araw-araw yan, mayat-maya, yung kanyang kasabihan pinatawag. Ako po, lahat tayo umigumit mistakes, right? Lahat tayo nagkakamali eh. Pero alam nyo po minsan, yung mali natin, mali yan, hindi ko nagagawin yan. Amen. Ang gagawin natin yung tama. Yun po yun. Kaya nga, piliin ang mabuti, ang masama ay iwaksin. Lahat tayo nagkakamali. Pero yung mistakes natin, dapat huwag manatiling mistake. Number 3, with joy, he returned to art. David returned to Abinadab's song, but this time he did so with gladness and devotions, and he carried the ark to Jerusalem. Nung dinala ni David with joy, buong puso, excited si David na dalhin ang Ark Covenant doon po sa Jerusalem. Tandaan po natin, kapag sumunod po tayo, makikita ng iba ang pagpapala ng Diyos sa ating sabayan. Hindi mo kailangan ipagsabi, sabi ko na kanina, the blessing will speak for itself. Makikita ng mga kapitbahay mo, makikita ng... Kaya magkakaroon ng revival eh. Bakit? Naayos yung pamilya. Tumaas ang iyong spiritual life. Then, may higit yung kapitbahay mo. Pwede bang sumali sa Bible study? Pwede bang makasama niya sa family altar mo? Kaya yung family altar, in the long run, magiging life group na po yun. Kaya anong kunin ni King David ang Ark Covenant? Naranasan ng kanyang buong pamilya ng revival. Po. Alam niyo po, si Obed-Edom, nung kinuha yung Ark Covenant sa bahay niya, di ba parang minsan, maraming ganito eh, yung isip natin, ba't mo kukunin? Dati natatakot ka, niligay mo sa bahay mo, pagkatapos ngayon, bigla mo kukunin. Amen, di ba minsan gano'n? Nagdamdam ba si Obed-Edom? Nagdamdam kaya si Obed-Edom? Amen? Wala akong sinabi yung Bible, pero papapansin po natin ano ang ginawa ni Obed-Edom. Nakikita natin yung faithfulness sa kanyang buhay. Ano po? Makikita natin sahit na nagdamdam siya, lalo siya naging faithful sa ating Diyos. Bakit? Naranasan niya yung blessing eh. Na naglilingkod siya, pinagpala ko eh. Pinagpala nga aking pamilya, di ba? Papatuloy yung paglilingkod ko, right? Yun po, sabi ng 1 Chronicles 15:24, ng 1 Chronicles 26, verse 48, pagka binasa niyo po yan, hindi na po natin babasahin, mahaba ko yan eh. Sinabi mo yan, he became a gatekeeper in the temple. His sons began leaders in worship. His whole family became faithful servants in the house of God. Pwede niyo po yung basahin. Yan, text na po yan, nakikita po natin yan. Kung anong ginawa ni after na dumating ang Ark Covenant, ito po ang ginawa ni Obed-Edom. Bakit? Napatunayan niya, naranasan niya yung blessing na nagmumula sa ating Panginoon. Nilinig mo yan, once you experience the glory of God, you should never want to go back to life without it. Amen. Amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Nagkakaroon po ako sa isang panalangin. Sa isang kwento. Panalangin. Isang kwento. Meron pong sa isang lugar, sa isang liblib na baryo, meron pong isang bahay doon sa tagiliran ng Burol. Diba, parang mangdinos po yung lugar. Nakakalaan naman tayo minsan sa na bulubundukan, nakakakita tayo minsan ng kubo. Ito po, may kubo doon sa isang baryo na
at may kubo nakatirig doon sa tagiliran ng isang brother ko. Yung bahay, hindi na masyadong pansinin. Kasi bakit? Maliit lang ang kubo. Pagkatapos yung bahay, yung damo, hindi na natitrim yung damo sa paligid. Ang tataas na ng pugon siguro. Then yung mga bulong, parang masakit sa mata. Eyesore. Ano po, yung bahay na yun. Parang nakakatakot tingnan. Ano po, ganun di ba? Kaya hindi na halos pansinin yung kuko na yun. Hindi na rin halos pinapansin yung pamilya. Ano po? Dahil lupa yung daan, bako-bako yung lupa, then bako-bako. Sabi nga kaya, bukod pa sa napapaligiran ng mataas na kugon, mataas na dapol, walang tao sa lugar na yun ang nagbibigay ng halaga sa pamilya na nakatira doon. Parang passive ang mga tao, passive ang community. Hindi na nakatira pa kaya na o ano, wala po ngayon. Ang nakatira pala sa bahay na yun ay si Lisa. Isang byuda at may tatlong anak. Si Lisa, yung tatlong anak niya ay hirap na hirap. Halos hindi sila kumakain ng 3 beses ng araw. O minsan, hindi halos sila nakakatikin ng bigas, ng kanin. Hindi naman kinakain ng bigas, kanin. O sabi ni Pastor, sinasabi namin. Pero alam niyo po yun, yung pamilya na to, dahil sobrang kahirapan, halos hindi sila nakakabili ng bigas para isahin. Sa maghapon, madalas nila kainin ang munting kahoy o yung mga prutas na napupulot lang nila, mapipitas nila sa mga puno sa kabiligan nila. At sige sa pala noon ay isang masipag na magagawang workers sa obrasan ng Diyos. Ngunit may namatay pa yung asawa, nagsimula siya maghirap. Unti-unti siya lumayo sa gawain. Dahil nung pagkakatay ng asawa niya, bumagsak yung dalawang na-depress siya. Bumagsak yung kanyang pananampalataya. Sa madaling salita, unti-unti siya napatay. Kahit yung church, dahil matagal na siya hindi umaten, kahit yung church, nakalimutan na siya. Nawala ang kaibigan. At ang makaramdam niya, wala na halaga yung kanyang buhay. Wala na pumapansin sa kanya. Pero isang umaga ng linggo, malapit daw yung panahon na yun, ng araw na yun, napakalamig. Nagising yung kanyang bunso. Nakita yung kanyang bunso, nakita yung kanyang jacket na dinadala nila, isinusok nila ang pag-server. Kasi yan, bulang doon, malamig talaga doon. Kinuha ng bata na ito yung kanyang jacket. Sabi niya, inisip niya yung nanay niya, Mama, isip ka. Pwede ba mag-church tayo? Nami-miss ko si Jesus eh. Bata po yun. Sabi niya, nami-miss ko si Jesus. Alam niyo po nung narinig ko ni Lisa, nangilig yung luha sa kanyang mga mama. Dalapot siya. Then, narinig niya, siya pala narinig ng Panginoon. Kaya nang umagang yun, natunda sila mag-iina. Kahit na hindi masyado maayos yung kanilang damit, dahil hindi mo talaga sila prepared para mag-church. At saka sa sobrang hirap. Kahit na hindi masyado maayos yung kanilang kasuotan, naglahat sila mag-iina papunta sa isang kapilya. Yung pinakamalapit sa kanilang tahanan. Dahil pagdating sa church, pupuso yung mag-iina sa isang sobrang kung saan hindi sila mapapansin. At doon sila nakilig ng sermon, doon sila sumunod. Nang dumating yung altar call, kasabay ng maraming tao, tumayo siya. Habang umiiyak, lumapit siya sa altar, habang umiiyak, sinabi niya sa Panginoon, Panginoon Jesus, kung mahal mo pa po ako, pagkalumbalik ko ako sa iyo. Ito po yung laman ng kanyang puso. Ito po yung iyak. Sinabi niya sa Panginoon, ang laman ng kanyang puso. Panginoon Jesus,
Kung mahal ko pa po ako, manunumbalik po ako sa iyo. Kinabukasan, Lunes, nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa kanilang tahanan. Napansin ni Lisa, hindi na nag-aaway yung kanyang anak. Ang panganay niya, tamat na pumasok, walang kulero, biglang sumigla yung katawan, nag-decide na muling pumasok sa eskwela. Isang araw, bigla na lang may dumating na kapatiran sa kanyang pakuran. May daladalang pangtawas ang damo. Sabi niya, Lisa, pwede ko bang, sabi niya, pwede ko bang, tulungan ko kayo mag-tawas ng damo sa paligid niyo. Sa kanyang ikong salita, siyempre, libre yun. Di ko ba, nagpaulak siya. Kaya yung akad na matapas yung damo sa tahanan niya, sa kapaligiran, biglang sumigla yung kanyang tahanan. Nakita ulit ng maraming tao. Kahit kubo, pero natrakulit yung maraming tao. Isang araw man, biglang nilagap ng trabaho sa kanya kahit hindi naman siya nag-a-apply. At sabi ng istorya, makaraan ng 3 buwan, ang buhay ng kanyang buong pamilya ay nagkaroon ng buwan publik. Nagkaroon ng malaking pagbabago. Nagkaroon ng revival. Hindi dahil meron na silang pera. Hindi dahil may nanliligaw na kay Lisa. Ngunit dahil ang presensya ng Diyos ay muling nanahan sa kanyang tahanan, sa kanyang buong sambayanan. Na kahit na yung mga tao sa kanyang kapaligiran ay muling namamahal at napansin ang pagkinis ng Diyos sa kanilang tahanan, sa kanilang kapaligiran. Katulad ni Obed-Edom, hindi naghahangad si Lisa ng pansinin siya. Hindi siya naghahanap ng pagkakilala ng tao. But when the presence of God found a resting place, blessings will come that nobody could deny. Maaaring may isang Lisa sa ating kalagitnaan. Akala mo, Lisa, nakalimutan ka na. Maaaring akala mo, wala nang pumapansin sa'yo. Maaaring pakiramdam mo, wala nang tao na gustong kausapin ka. Pero gusto kong sabihin kayong mga kapatid, kitang-kita ka ng Diyos. Ano man yung nangyayari sa pamilya mo, ano man yung nangyayari sa buhay mo, alam ng Diyos, nandito rin sa Kanya. Hindi nalingid sa Diyos ang nangyayari sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong anak. Tandaan mo kapatid, inaayos niya ang iyong sambayanan. Kapag tinanggap mo siya ng buong buo sa iyong puso. Kapag tinanggap mo siya, napakialaman niya ang iyong pamilya. Gusto kong sabihin sa bagay nito, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Amen. Pwede ba sabihin natin sa ating katabi yun, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Tandaan po natin mga kapatid, hindi pa po tapos ang Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Ang katulad ni Obed-Edom at katulad ni Lisa ay napapansin ng Diyos. At hindi naman kailangan na recognition. Hindi kailangan napapansin ka ng tao. Kung bibigyan natin muli ng uwang ng Diyos, iimbitahan natin siya sa ating puso, personally, sa ating tahanan, sa ating pamilya. Papakailangan ng Diyos ang ating buhay. Isang salita po yung sinabi sa akin ng Panginoon. Ang lahat, personal po ito, yung sinabi sa akin ng
Diyos sabi niya, ang lahat ng pagkakatiwala mo sa akin ay papakailan mo ito. Kung yung pagkakatiwala po natin, maaaring minsan naghihina na po tayo. Ayaw na natin, minsan tinatanggal na po tayo ng church. Pero kung hahayaan mo ang Diyos na kumilos mo rin sa buhay mo, iaalaw mo siya na pakialaman ng tahanan mo. Ihandin mo yung tahanan mo, yung pamilya mo sa Diyos. At invite mo siya sa iyong tahanan. I-welcome mo siya sa iyong tahanan. Magsisimula siyang pagpalain ng iyong tahanan. Magkakaroon ng revival sa iyong pamilya. Ang kailangan mo naman, personally, lumapit sa kanya. Nasaan ka man kapatid? Tumayo tayo lahat yung mga